Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Bagamat ay maulan po sa kanya-kanya po nating outreach, nawa po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Amen po. At ngayon po, welcome po ulit sa ating everyday Bible study every 4 p.m. po ng hapon. At ngayon po, gusto ko po ulit na magbahagi po sa inyo ng onting topic lang po na pinag-uusapan po natin ngayon buong linggo po na ito. At yung mga nauna po ay naibahagi na po sa atin ni Pastora Giselle at ni Pastor Larry. Ngayon, ano po ba yung pinag-aaralan po natin? Isa po sa pinag-aaralan po natin ngayong week po na to, sabi niya, Benefits of Church Attendance. Amen po. Sabi niya, ano ba yung benepisyo once na ikaw ay dumadalo sa mga pagtitipon? Tulad po ng share ni Pastora Giselle, sa number 1, sabi niya, may nagpipray sa'yo, at pangalawa, may kasama kang nagpipray. Amen po. Sabi nga, one is, kumbaga, ang dalawa ay higit sa isa. Kaya mahalaga na tayo po ay uma-attend po sa mga activity po ng church. At dito po sa number 3 na binahagi po ni Pastor Larry, ang sabi niya, regular ang exposure mo sa anointing. Number 4, may nagpapaalala sa'yo sa sermon. Ibig sabihin po, tayo po ay nare-remind po tuwing tayo ay ma-attend sa everyday activity po ng mga simbahan at ng mga maging Sunday service po natin. Ngayon po, dito po sa number 5, sabi niya po dito, ang isang benepisyo daw po ng pagdalo sa mga church activities, sabi niya dito, ang lugar na tinalaga ng Diyos na pwede tayong magpalakasan. Ibig sabihin, ang simbahan daw po ay tinalaga ng Diyos upang tayo ay ma-encourage sa isa't isa. Amen po. Dito po sa Hebreo chapter 10 verse 25, kung may mga Bible po tayo, inanyahan ko po kayo makipagbukasan po sa akin. At basahin ko po dito sa Hebreo chapter 10 verse 25 po. Sabi niya dito, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakagalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Doon po sa unang sentence, isa po sinabi niya dito ay huwag nating pababayaan ang pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Ibig sabihin, ang Diyos po o ang Biblia po ay nagbibigay ng warning sa atin. Ang sabi niya doon, huwag mong hayaan, huwag mong pabayaan na tulad ng iba ay mapabayaan natin yung pagdalo sa mga pagtitipon. At doon sa mga binahagi po ng mga pastor po natin, itinuro po sa atin na ano ba yung halaga ng church activities o yung pagdalo sa mga pagtitipon. Number 1, ang sabi niya doon, mapapalakas yung spiritual mo. Amen po. Pangalawa po, yung may encourage ka. At pangalawa po, mahalaman mo kung ano yung kalooban sa iyo ng Panginoon. Dito po, sabi niya, merong dalawang bagay po na sinasabi niya dito na ang niloloob daw po ng Hebreo chapter 10 verse 25. Sabi niya, ang Hebreo chapter 10 verse 25 daw po ay una, nagbibigay ng wisdom, at pangalawa ay nagbibigay ng warning. Sa paanong paraan po? Sa paanong paraan ba nagbibigay ang Hebreo 10:25 ng kaalaman sa bawat isa po sa atin? At paano po siya nagbibigay ng warning sa isa't isa? At tulad niya po doon sa sinabi niya sa huling verse, ang sabi niya po doon, lalo na ngayon na nalalapit na ang huling araw. Amen po. Ibig sabihin, huwag nating hayaan yung mga pagtitipon na gaya na nakaugalian na ng iba, dahil mismo ang Biblia nagsabi na nalalapit na ang huling araw. Ayaw ng Diyos na maabutan tayo na wala at hindi po nakahanda. Naalala niyo po yung topic po natin ng mga nakaraan na sabi niya yung 5 matalinong babae at yung 5 hangal. Ang 5 matalino ay nag-prepare sila ng sapat hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin po, handa po sila. Nandun sila sa everyday activity, hindi sila kailanman nawala. Kasi bakit po? Sapat yung kaalaman nila hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ngunit yung 5 ay hindi nakapaghanda.
Amen po. Isa po sa nakakalungkot dito, hindi sila nakapaghanda. At nung time na naubos yung langis nila, ay naghanap sila. At nung time na naghanap po sila, yun din yung time na dumating po ang Panginoon. Amen po. Huwag natin hayaan na sa iba natin hanapin yung kaligayahan. Amen po. At alam niyo po, ang isa po dito na sinasabi ng Hebreo 10:25, na sabi niya doon, once ikaw ay umaten sa pagtitipon, ang sabi niya doon, napapalakas ka. Alam niyo po, sa bawat churches po natin, hindi po nawawala ang fellowship. Amen po. Gaano ba kahalaga yung fellowship po sa isa't isa? Amen po. Sabi niya doon, ang fellowship ay nakaka-develop ng sarili. Kung paano mo nade-develop yung sarili mo at paano ka na-encourage ng mga tao na kasama mo doon sa fellowship na yun. At alam niyo po, ako po ay personal, naging bunga rin po ako ng fellowship na once attend ka ng gawain, every Sunday, every Saturday, nandun na may encourage kayo doon sa mga testimony ng mga kapatid mo sa Panginoon. Amen po. Na kung titingnan mo yung taong yan, paano niya nalagpasan yung problema na yun? Paano niya pagtagumpayan yung mga bagay na dinaanan po niya? At alam niyo po, sa fellowship, doon sa pagtitipon every Sunday, doon mo makikita kung paano iningatan ng Diyos yung mga kapatid mo sa Panginoon. At isa po yun sa mga wisdom na ibinibigay ng Diyos na kung nandun ka sa paligid mo, ang sabi niya doon, mas lalo kang lalago. Amen po. Alam niyo po ang isang baga. Amen po. Dapat ang baga, kapag yan ay nilagay sa mga uling, kailangan magbaga din yung uling na kasama niya. Hindi dapat siya mamatay. Amen po. Tayo po ay isang baga na kung saan mas nagliliyab kung magkakasama po tayo. Amen po. Once na tayo ay magkakasama, nandoon na mas na-encourage natin yung isa't isa na mas alamin pa yung kalooban ng Panginoon. Amen po. At isang bagay po dito, ang sabi niya, ano ba yung warning na ibinibigay ng Hebreo 10:25? Ang sabi niya doon, once na ikaw ay hindi nakapaloob doon sa pag-iingat ng Diyos, o hindi ka kasama doon sa loob mismo, doon sa kongregasyon na yon, alam niyo po, may mga time na pwede kang atakihin. Amen po. Atakihin ka ng kaawa, at yun yung magiging dahilan kung bakit mawala tayo. Kaya nga sabi niya dito, ang Hebreo 10:25 ay number 1, nagbibigay ng wisdom at nagbibigay din po ng warning. Amen po. Alam niyo po, kung manonood po tayo ng Geographic Channel, amen po, yung mga hayop na inaano po nila, pinapalabas. Alam niyo po, may mga napapanood ako na once na ang leon daw po ay hindi yan basta atake, once na marami kayo. Amen po. Once na marami kayo, na kahit napakahina mo, pero kung marami kayo, ang leon daw po ay kailanman hindi aatake. Hihintayin ng leon na maging mag-isa ka bago kanya atakihin. At doon sa time na ikaw ay mag-isa at hindi ka umaten sa pagtitipon, o hindi po tayo umaten doon sa gawain ng Panginoon, yun yung pagkakataon po ng kaaway para atakihin po tayo. At yun yung mas nagiging dahilan kung bakit po nawawala tayo sa paglilingkod po natin. Kaya nga po ang sabi niya, dito sabi po na tinuturo po ng mga pastor po natin na ang sabi niya dito, ganito kahalaga. Sabi niya, ito yung kahalaga ng benefits, o ito yung benepisyo na once ikaw ay umaten po sa gawain ng Panginoon. Ulitin ko po, ang nagbe-benefits po sa bagay na ito ay hindi po ang ibang tao, kundi rin po tayo mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano rin po yung siyang nakakakuha ng benepisyo once na sila ay nasa church gathering. Amen po. At alam niyo po, hindi po natin namamalayan na yung kapatid natin sa Panginoon ay dahil lang sa testimony mo, nandoon na natuto siya kung paano malagpasan yung mga bagay na dumarating po sa kanya. Natuto siya kung paano niya mapagtatagumpayan yung mga bagay na pinoproblema niya. Ulitin ko po, ang sabi niya dito, sabi niya, ang lugar na itinalaga ng Diyos na pwede tayong magpalakasan. Amen po. At alam niyo po, sabi nga di ba po ng Panginoon, ang kagalakan ng Panginoon ay nandoon sa time na nakikita niya na ang mga anak niya ay magkakasama ni Pupuri. At ang sabi po, di ba, kumbaga sabi niya doon the joy of the Lord is our strength. At nung time na masaya ang Panginoon na magkakasama tayong nagpupuri, yun din po yung naging kalakasan natin.
Amen po, yun din yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod po natin. Amen po. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, isang paalala lang po na wag natin hayaan na mawala po tayo doon sa kung saan tayo nabibilang. Wag natin hayaan na masanay tayo na okay lang kahit di tayo nakaka-attend ng prayer. Nagpe-pray naman si pastor. Nagpe-pray naman nila tayo. Amen po. Pero ayun po, sabi niya doon, sabi niya, mas effective ang lahat ng bagay kung mas marami po tayo. At isang bagay din po doon na mas dinidinig ng Diyos yung panalangin ng isang tao na kung saan inagrihan ng mas marami. Amen po. Tayo pong lahat ay binibigyan po ng Diyos ng paalala doon sa bagay na yun na kung saan wag natin hayaan na makasanayan natin na hindi umaten sa mga pagtitipon. Kundi ang pagtitipon ay gawin nating dahilan para mas ma-encourage tayo na mas kilalanin pa natin ang Panginoon. Ngayon, alam ko po, naalala niyo po yung kwento po nung lalaki na kung saan nagpa-pray siya sa pastor na, "Pastor, okay lang po ba na ipag-pray niyo po na lumago po yung business ko, yung farm?" At alam niyo po, nung pinag-pray siya ng pastor, after a week, lumago yung business niya. At habay ng paglago ng business niya, yun din yung naging dahilan kung bakit unti-unti siya hindi na po nakaka-attend. Ngayon, ang ginawa po ng pastor, pinuntahan siya doon sa bahay nila at kinamusta, tinanong. Ang sabi niya doon, "Kamusta ka na? Nai-miss ka na namin, hindi ka na nakaka-attend sa gawain." Alam niyo po, ang sabi nung lalaki, "Sa pasensya na po pastor kasi marami pong trabaho dito, hindi po ako masyado nakakapunta ng church." Alam niyo po, pastor, nakapagod na nga po ako kasi ang dami pong trabaho. Ngayon, na-encourage siya ng pastor. Sabi niya, "Attend ka, simba ka ulit. Simba ka." Ngayon, nung Sunday na yun, nakapagsimba po siya at sobrang blessed na blessed po siya. Pero after a month, gano'n naman po ang nangyari. Gano'n ulit na naman po. Ngayon, nung pagpunta niya ng simbahan, nakita niya yung pastor na unti-unti nang umakyat sa langit kasama yung mga ka-church niya. Alam niyo po, sumigaw siya, sabi niya, "Pastor, sama niyo po ako sa lugar na yan." At alam niyo po, ang sabi ng pastor, "Hindi ka pwede dito kasi walang mag-aalaga ng mga alaga mong hayop." Amen po, wag natin hayaan na hindi natin makuha yung benefits ng pag-attend sa mga gawain. Wag natin hayaan na maging busy po tayo sa mga kanya-kanya po nating gawain. Sa halip, pagtibayin po natin yung sarili po natin at palakasin natin ang isa't isa. Amen po. At yun lang po yung gusto po kong maibahagi po sa inyo. Maraming salamat po at magandang hapon po. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po yung manalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat kami sa kalakasan. Salamat Panginoon sa buhay na binibigay mo sa amin. Lord, hayaan mo Panginoon na mas lumapit pa kami sa iyo. Hayaan mo Panginoon na mas maging matibay ang relasyon namin sa iyo. At dumalo kami sa mga activity ng simbahan, O Diyos. Salamat Panginoon, pagpalain mo yung mga nakapanood, mga nakikinig Panginoon sa hapong ito. Salamat O Diyos sa bawat isa, purihin ka, dakilain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo and God bless po.